Tukoy na ang 6 na miyembro ng isang fraternity na sangkot umano sa hazing na ikinasawi ni Ren Joseph Bayan sa Nueva Ecija. Mula sa Cabanatuan sa Nueva Ecija, nakatutok live si Oscar Oida. Oscar? Mel, ngayong hapon, isang case conference ang sinagawa dito sa Nueva Ecija Provincial Office ng PNP kaugnay ng pagkamatay ng grade 11 student na si Ren Joseph Bayan dahil umano sa hazing. Naghahanda sa pagsasampa ng kaso ang Nueva Ecija Provincial Police Office, kabilang ang kanilang CIDG, Crime Lab at mga investigation unit. Aring na personalidad na raw ang tukoy nila na pawang mga miyembro ng Tau Gamma Phi Fraternity. Baka today or tomorrow maipile na po natin yung case sa prosecutor's office para mabigyan po natin ng hustisya yung nangyari po dun sa biktima. Ang ilan umano sa mga ito, natukoy daw nila sa tulong ng isa sa mga kasama rin sa nasabing hazing. Yun pong isa is na-verify or nakilala po ng isang neophyte na nakasurvive po dun sa hazing. Yung isa naman po is yung tinatawag po nila na grandmaster na dun po sa nasabing fraternity. Kaya dun po nag-base yung mga investigator natin. Sa ngayon, hindi pa raw nakikipag-ugnayan sa pulisya ang mga opisyal ng fraternity. Kung napapanood nyo man ako, kung naririnig nyo man, maawa naman kayo sa nangyari sa bata. Isa lang ang hinihiling namin na sumuko na kayo. Ano ba ang mas gusto nyo? Mas gusto nyo ba na maging suspect kayo o mas gusto nyo maging witness kayo? May magagawa pa kayo para itama yung pagkakamali nyo. Hindi pa huli ang lahat. Sa kwento ng tiyahin ni Ren Joseph, dumating sa kanilang bahay sakay ng van ang mga miyembro ng Tau Gamma Phi at bangkay nang inihatid ang kanyang pamangkin galing sa initiation ng frat. Sa investigasyon, namatay si Ren Joseph dahil sa hemorrhagic shock dahil sa mga tama sa katawan. Nakiramay kanina sa pamilya ng biktima ang mga ahente ng NBI Cabanatuan na handa raw tumulong sa kaso. Nung lumabas sa TV to, binigyan kagad kami ng instruction ng director namin si Jaime A. Santiago na tignan ko ano pa maitutulong ng NBI sa investigasyon na to. Samantala, Mel, nasa burol na ni Ren Joseph ang kanyang ina na nanggaling pa umano ng Qatar. Nagtatrabaho ito doon bilang OFW at napilitang umuwi agad dahil nga sa sinapit ng anak. Sa mga sandaling ito, Mel, walang ibang hangad ang ina ni Ren Joseph kundi ang hustisya para sa kanyang anak. Mel? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida.